Ano na nga ba ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo, mga kaupak? Kasi alam niyo, mga kaupak, dati hindi sila sumasali sa mga rally, sa lalo na sa politika. Although nag-i-endorse sila kung sino yung gusto nilang politiko or napupusuan nila para maglingkod sa ating bayan. Pero ngayon, mga kaupak, na-surprise ako dahil sila mismo ang nagpahayag na kung sakasakali matutuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte, sila daw ay magrarally. Pero, yan daw kasi para maiwasan ang gulo. Alam niyo, mga kaupak, alin kayang maganda? Yung dumadaan sa tamang proseso ng batas o yung magrarally sa kalsada? Hindi ba mas maganda kung dumaan ka sa tama na proseso? Yes, mga kaupak, nagpalabas ang isang pahayag ang isa sa mga kapatid, ang tawag kasi niya, sorry, nag-iingat ako kasi, yung mga yan, sa totoo lang, to be honest, meron ako mga kilala na Iglesia ni Cristo, napaka-respetado, napaka-disiplina. Pero, syempre, tao lang din sila. So, ngayon, nagpalabas ngayon, kaya medyo nag-ingat tayo. Marami tayong kapatid marami tayong kaibigan na, syempre, close. Baka mamaya pag napanood nila ako, masaktan sila. So, ako ba kasi dati, ako ay nakikinig dati, naanyayahan ako. Gusto niyo bang sabihin ko, munti ako mabautismuhan? Naanyayahan ako, mga kaupak, ng tinatawag na pamamahayag or sa atin yung pangkaraniwan, salita ng Diyos. Sa kanila, pamamahayag o salita rin ng Diyos yun. No? Parang iba lang yung tawag na. Actually, nakalimutan ko na, pero dati, sumasama ako ganyan. Isa yan, mga kaupak, sa kanilang itinuturo na ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa mga pagrarally. Kasi sa kanila, more on na sa halip na magprotesta ka, idaan na lang natin sa diplomasya o umupo na lang tayo, pag-usapan na lang natin kung ano ang mas makakabuti. Kumbaga hindi sila sumasang-ayon sa mga rally-rally na yan. Ayaw nila. Pero ngayon, baka pa, na-surprise ako. Kasi isa sa mga binitawan ng salita ng opisyal ng Iglesia ni Cristo na sila daw ay handa mag-rally. Parang iba ata. Hindi yun ang nila, no? Para iba ata kasi sila, mga kaupak. Although, nag-i-endorse sila ng mga kandidato, pero yan ay gabay lang sa kanilang mga miyembro. Kung alam nila, kumbaga, ito yung dapat na iboto, siyempre kahit naman sino, di ba? Ganyan tayo, yung mga anak natin, ginagabayan natin kung sino ang dapat na piliin, ganun din ang Iglesia ni Cristo. Ginagabayan nila ang kanilang mga membro kung sino ang pipiliin na maglingkod sa bayan. Pero mga kaupak, hindi sila sumasali sa mga rally na yan. Mas gusto nila dinadaan sa mabuting usapan or diplomatic. Pero ngayon, nagulat ako. Sabi, kung sakasakali na magkaroon ng impeachment, handa sila na sumuporta o mag-rally pabor kay Vice President Sara Duterte. Parang mali, ano? Kasi alam niyo, mga kaupak, sa aking experience nung ako'y sabihin ko ba, hindi ako naging Iglesia ni Cristo, ha? Gusto ko lang linawin, baka naman sabihin hindi ako naging Iglesia ni Cristo. Pero sumasama ako sa mga yung tinatawag na may tawag sila doon, nakalimutan ko, matagal na yung doktrina. Ayun. Alam mo, mga kaupat, yung doktrina, yung pupunta ka doon sa kapatid, may ministro. So, isa yan sa mga tinuturo. So, humanga ako, to be honest, sa kanila kasi napakaganda ng mga kanilang yung kanilang role sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na yung, halimbawa lang, yung babae at saka lalaki, di ba, hindi sila magkasama. Unlike sa ibang religion, pag nagsimba,
halo, babae, lalaki. Sila hindi. At saka sa Iglesia ni Cristo, meron din sila roles na iba yung pagsamba ng matatanda o yung mga bata kung tawagin ni buklod. Ano? Yung mga, kumbaga hiwalay. Ngayon, nagtaka ako, bakit lumipas lang ang ilang taon, bakit kayo nag-iba ng, hindi kaya ito, parang babalikan ka na mga tao na na natuto or natandaan ang turo ninyo. Kasi mga kaupak, kung hindi ako nagkakamali, meron isang department store, mall, siguro marami nakakilala ito at may mga nakakalam. Gusto nila yung mga, mga empleyado nila ay Iglesia ni Cristo. Kasi nga, hindi nga sila ayaw ng Iglesia ni Cristo nga nag-rally. So, kaya ngayon, nakakagulat. Kaya yung mall na yun, mga kaupak, kapag sinabi mo, ano ka, kapatid ka, yun, ka kaagad, yung pagtanggap ka. Iba yung bakir kapag yung pinasukan mo, gusto nila yung mga kapatid din, gusto nila yung kasi hindi uso. Kasi alam naman natin ngayon, kapag ang isang kumpanya ay hindi nagugustuhan ang pamamalakad ng mga empleyado, nagwiwilga. Pero dahil ikaw ay Iglesia ni Cristo, hindi yan uso sa kanila. Kaya ngayon mga kaupak, marami ang na-surprise sa pahayag ng isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na kung saan sinasabi nila, quote-unquote, handa sila mag-rally sa iba't ibang lugar para suportahan or hindi payagan. Parang kaya pabor sila sa paninindigan ni BBM o ni Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si Sara dahil magsasayang ng oras. Pero alam niyo mga kaupak, sa totoo lang, yung nag-link na text daw ng presidente na ganyan, hindi yung totoo. Palabas lang nila yung talagang sinadya para magmukhang si Pangulong Marcos ay alam mo na. Pero palabas lang nila yun kasi napaka-imposible pare. Ang mensahe ng isang Pangulo, hindi yan basta-basta nakakalabas ng ganun-ganun lang. So, sinadya nila yan para sa akin lang ha. Kaya ngayon mga kaupak, sinang-ayunan ito ng Iglesia ni Cristo na kung saan handa sila na mag-rally kung ma-i-impeach si Sara dahil mas marami daw ang mga problema ng ating bansa na dapat pagtuunan. Pero mga kaupak, tama naman din yung sinasabi lang maraming dapat unahin. Pero kasi, ang problema kasi sa Vice President, naku mga kaupak, yung mga confidential nila o mga expenses ay hindi nila na ipapaliwanag ng maayos, especially sa COA or sa Quadcom, sa Kongreso na kung saan doon sila humihingi ng budget ng Office of the Vice President. Kasi mga kaupak, alam nyo, kaya nagiging controversial yan. Kasi isa sa mga nakatanggap ng milyones, I think is nabasa ko sa isang malaking pahayagan, 25 million kay Mary Grace Piatos. Ito pala ay binirify, wala pala ganun na pangalan or wala pangalan, walang birth certificate. Sino ito? Kaya alam nyo mga kabak, mas pabor siguro ako kung sinabi ng Iglesia ni Cristo na hindi kayo magrarally. Gusto ko yung magpaliwanag ang ating Vice President na kung saan ba talaga napunta ang mga pera na yan at sino ba yung mga hinahanap doon sa dokumento na hindi makita sa personal. Kung baka may pangalan ka pero wala ka namang personality kung ba sino ka, di ba? Mabuti nga sana kung 1,000 lang o 100,000 yung napunta na pera doon kay Mary Grace Piatos na kung saan ay nakasign. Naku mga kaupak, milyones. Wow! Kaya nga ako, mas gusto ko yung sabi siguro ng Iglesia ni Cristo, mas maganda yung payuhan na sa halip na magwilga tayo, idaan natin sa lansangan ang pakikipaglaban kung ano ang tama. Mas maganda kung kumbinsihin natin si Vice President na sino ba yung mga pangalan na yan. O ipaliwanag ng maayos kung paano ginastos ang confidential fund ng Vice President or budget ng opisina ng Vice President. Kasi mga kaupak, alam mo naman, kung hindi mo gagawin kasi yon,
aabuso ang mga susunod pang opisyal natin. Kumbaga, aral ito. Dahil, ibig sabihin, kahit ikaw ay isa sa mataas na opisyal ng ating sangay ng gobyerno, hindi ka pwede gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Hindi kayo, vice president ka, tapos, kumbaga, disrespect ka, tapos, nag-aano ka ng budget, tapos hindi mo maipaliwanag, di ba? Kumbaga, nakikialam ka sa co-equal power mo o trabaho ng Kongreso na halukayin kung paano ginastos o kalkalin kung paano ninyo ginastos ang budget na galing o pera ng taong bayan. Kasi pag hindi mo ginawa yon, aabuso o gagayahin pa ito sa mga susunod pang henerasyon o sa mga susunod pang opisyal. Kaya tama lang na kapag ikaw ay gumawa ng hindi naayon sa batas at meron ka mga aksyon na hindi mo maipaliwanag, may impeach ka at ikaw ay mataas. So ang aral sa susunod na mga matataas na opisyal, hindi na sila gagawa ng isang alam nila na ipapahamak sa kanilang posisyon o kanilang karir, di ba? O madidimanda ka o may impeach ka, mapaparusahan. Di ba? Mas maganda siguro kung gano'n, no? Ipaliwanag na lang ng vice. Kasi mga kaupak, ang impeachment, ito yung proseso ng batas. Kumbaga ito yung ginagawa ng isang opisyal ng gobyerno na gumagawa ng hindi maganda o gusto mo mapatalsik sa pwesto dahil ito ay hindi, kumbaga hindi siya sa kanyang mga ginagawa. Kumbaga, irresponsable yon mga kaupak. So, ngayon, kung dadaan tayo sa rally, mahirap yon. Yan yung mga tawag nila sa lansangan, nakikipaglaban sa lansangan. Yun ay mali. Kaya, kung ako sa Iglesia ni Cristo, payuhan nyo na lang si Vice President na ipaliwanag kung paano ginastos sa Kongreso na kung saan sila yung ating inatasan ng batas at sa COA na mag-usisa ng mga expenses ng ating ahensya ng ating pamahalaan. Huwag na mag-rally.